Hello guys, pag-usapan lang natin si Daniel Padilla at Kyla Estrada. Ayon kasi sa bali-balita, Diyos ko, Daniel Padilla pamatay sa kilig. Ang ngiti lagi dahil in love kay Kyla Estrada. Kasi kapansin-pansin nga naman kasi si Daniel Padilla ngayon. Hindi na daw tulad dati na tila kapag kinakausap siya parang nagmamadali na siya at parang hindi naka-smile. Laging parang may inahabol or parang natatakot umano sa camera. Kasi umiiwas na siya. Baka naman kasi may pwedeng mapag-usapan, pwedeng siya naman yung dahilan kung ano man ang sasabihin niya, 'di ba? Kasi alam niyo naman yung nangyari last 2023 nang dahil sa iwalayan Katniel. Umiiwas siya kung ano man ang dapat iwasan ni Daniel Padilla, 'di ba? Pero ngayon, tila masigla na siya. Tila may naging pagkakaiba ang bawat nangyayari. Kasi tila may pagbabago ng nangyayari kay Daniel Padilla. Simula spotted sila ni Kyla Estrada at lalong-lalo na si Daniel Padilla naging magaling na vlogger yan. Magaling siyang mag-interview. Grabe. Lumabas talaga ang kasiyaan ni Daniel Padilla simula nakilala niya umano si Kyla Estrada na tila nawala yung bangungot na nangyari noong 2023 na galit ang mga tao sa kanya. Kita niyo naman na yung nangyari noon sa AA. Boo! Umamin ka na. At lalong-lalo na pinag-usapan ang mga nalilink sa kanyang mga babae. Grabe, kahit na si Andrea Brillantes ay umiiyak na lang. Grabe, kita niyo naman, 'di ba? Nag-live pa si Andrea Brillantes para lang sabihin sa atin na wala daw siyang kinalaman. Pero ang bulong-bulungan, merong one night stand na nangyari umano sa Spain. Bagamat nangyari na ang lahat ng nangyari, pero tila nakikita na ngayon si Daniel Padilla na malaki na ang pinagbago. Nag-level up na talaga ang isang Daniel Padilla. Kapansin-pansin na yan. Kasi lahat ng mga bagay na napag-usapan noong 2023, parang hindi na umano nakikita kay Daniel Padilla. Simula nga naman kasi kinukumpara si Daniel Padilla at Alden Richard. Kasi nga, alam nyo naman, nabalitaan natin na si Alden Richard nanliligaw kay Catherine Bernardo. Kaya nga naman kasi pinagkumpara. Lahat ng mga nailalapit umano kay Catherine Bernardo dahil sa sitwasyon ng iwalayan, may pagkakakumpara. Kita nyo naman, no? Catherine Bernardo kinukumpara kay Kyla Estrada, 'di ba? Kung sino yung maganda, kung sino yung sexy, sino yung magaling, 'di ba? Kasi nailapit siya kay Daniel Padilla. Noon naman, si Catherine Bernardo ay meron Alden Richard, nailapit naman siya kay Daniel Padilla. Ngayon naman, ito ang sitwasyon. Daniel Padilla at Mayor Mark Alcala. Sino daw ang mas red flag sa kanilang dalawa? Ang tinutukoy ng karamihan, Mayor Mark Alcala. Kinukumpara, di ba? Kita yun naman, teleserye, di ba? Ni Catherine Bernardo at James. Ngayon naman ang teleserye ni Alden Richard at Ladine Lustre. Ngayon naman, kung sakaling magkaroon ng panibagong project si Daniel Padilla at Kyla Estrada, ikukumpara pa rin yan, di ba? Kasi alam niyo naman siguro ang mga tao sa lahat ng mga napapansin nila at sa lahat ng nakikita nila. Sa bawat sitwasyon nga naman kasi tila nagiging bangungot na sa kanila ang bawat eksenang nangyayari na sitwasyon na pinag-uusapan. Siyempre alam niyo naman siguro kung bakit nga naman kasi naging malinaw sa mga netizens na tila nilinis ni Catherine Bernardo ang pangalan Daniel Padilla dahil nailapit siya kay Mayor Mark Alcala dahil sa
gustong-gusto niya daw si Mayor Mark Alcala. Siyempre naman, madaling araw lumalabas si Catherine Bernardo kasama si Mayor Mark Alcala. Ayon sa balibalita, bagamat walang resibong maipakita, di ba? Kasi paano mo nga naman kasi aaminin ang isang bagay kung wala ka naman nakikita, di ba? Mahirap nga naman kasing magsalita kapag wala kang nakitang resibo or ebidensya. Puro aka-aka lang, puro naririnig lang natin. 2 beses nangyari yon. Yung kwento about doon sa madaling araw, lumalabas si Catherine Bernardo. Wala naman resibo, wala naman ebidensya. Ganito pa ang kadaldalan ng ibang tao. Marami daw kasing mga call center agent nagtatrabaho ng gabi. Yun kasi daw ang mga nakakapansin at nakakakita daw sa BGC. Bagamat wala naman patunay, wala naman sinasabing spotted sina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. 'Di ba? Grabe nga naman kasi ang bawat sitwasyon na talagang kumakalat umano sa social media. Pero ngayon, naiintindihan natin kung bakit nagbago si Daniel Padilla. Kasi alam nyo na, yung nangyari noong 2023. Puro batikos, lahat na lang talagang patama umano kay Daniel Padilla. Lahat, puro bangungot na lang ang mga patama nila kay Daniel Padilla. Grabe, parang si Daniel Padilla, parang hindi na siya taga Pilipinas. Kasi parang tinataboy na siya ng karamihan. Kasi nandahil lang sa iwalayan katnya. Kasi masama ang loob ng karamihan. Kaya nga si Daniel Padilla, kung malalaman ninyo kung anong ginagawa niya noon, para at least maiwasan lang ang issue, maiwasan lang ang interview sa kanya. Grabe. Kaya nga minsan kapag nai-interview noon si Daniel Padilla, nagmamadali na lang siya, pero ngayon grabe. Tumatagal na sa interview. Tapos nakangiti pa, 'di ba? Na parang meron siyang ibang ngini-ngitian. 'Di ba? Grabe nga naman kasi ang bawat sitwasyon. Marami ng pagbabago nangyayari na talagang kitang-kita ng karamihan kung bakit nagbago at nag-matured na si Daniel Padilla. Kita nyo naman, nung dahil nag-matured na si Daniel Padilla at nag-level up, nakakuha siya ng award. Pamalit daw doon sa award ni Catherine Bernardo noon 2023. Talagang kakaiba. Alam nyo naman siguro kung bakit ganito. Pero hindi binati ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla, tandaan ninyo. Pero aalamin natin yan kasi alam nyo naman, nag-uusap na sila. Ayon kay Christopher Min, di ba? Last 2024, nagkaayos sila, nagkabati sila dahil nagkita at nag-usap, may bitbit pang bulaklak.